abaya hawa, siya awasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawa kwartawap sa aming mga viewer sa YouTube channel. Nandito naman tayo muli sa ating talakayan. Ngayon, simula na tayo. Pero bago magsimula pala, muntik ko nakalimutan, prayer muna tayo, Pastor Richard. Sige po, tayo po'y sama-samang manalangin. Aming Yahawa, sa iyo po ang karangalan at kapurihan sa hapong ito at ang iyong pangunguna, ang aming inagsahan at ang iyong pagbibigay ng kaunawaan sa lahat po ng makikinig. Purihin ka sa oras nito sa pangalan ni Masaya Kiao Shai. Yaman. Okay, basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 74, verse 5 to 8. At tiningnan ng alahayam ang kaniyang alilang si Eva. At iniligtas siya. At kaniyang ipinanganak ang kanyang panganay na lalaki. At kasama niya ang isang anak na babae. Pagkatapos, nagalak si Adan sa pagliligtas ni Eva. At gayon din sa mga anak na ipinanganak niya sa kanya. At si Adan ay naglingkod kay Eva sa yungin hanggang sa katapusan ng 8 araw. Nang pangalanan nila ang anak na Cain at ang anak na babae na Luluwa. Ang kahulugan ni Cain ay napupuot, sapagkat kinapuotan niya ang kaniyang kapatid na babae sa sinapupunan ng kanilang ina, bago sila lumabas dito. Kaya nga, tinawag siyang Cain ni Adan. Ngunit ang ibig sabihin ng Luluwa ay maganda, dahil mas maganda siya kaysa sa kanyang ina. Okay. Dito po sa unang aklat ni Adan at Eva, hindi isinama sa 66 book na gi-approve, kinanonize ng Vatican Canon Law. Kasi dito kasi malaman na may kambal pala si Cain. Si Cain may kambal, si Luluwa. Pinangalanan siya Cain dahil ang ugali niya ay napupuot. Diba ugali? Laging napupuot. Tapos, pinangalanan rin Luluwa kasi maganda siya. Mas maganda pa siya sa kanyang nanay, nga si Eva. Ang tatay dyan, si Villar, fallen angel, gwapo talaga, matango sa ilo, mistisa. Si Cain naman, mistiso. So, talagang beautiful si Luluwa. Si Cain, handsome. Kailang ugali, mapuputin. Ngayon, the wife of Cain is Luluwa, who is his twin. Ang asawa ni Cain ay si Luluwa na kanyang kambal. Ayan ang tema natin. Kasi doon sa Bible, nang gawa ng Vatican Canon, ito, nagpo-problema kahit mga professor, nagproblema dito sa Bible na ito. Kasi sinungaling lie. Only a lie has different version. Yung kaibigan ko nga sa Ethiopia, ayaw nga niya sa Bible nang gawa ng Vatican dahil sinungaling daw, dami daw error. Tama siya. Marami talagang error. Ngayon, tingnan natin ang error ha, isa-isahin natin. Na hindi lang to error, Bible, kundi Satanic Bible pa at Fallen Angel Bible. Ito. Ito yung Bible ng gawa ng Vatican. Ito ay Good News Bible. Magandang balita, Biblia. Mamaya yung King James naman. Basahin natin ha. Basahin mo literal yung nakasulat. Sige. Genesis chapter 4, verse 16 to 17. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa. Nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanang Enoch. Pagkatapos, nagtayo si Cain ng isang lungsod at ito'y tinawag na Enoch bilang alaala sa kanyang anak.
Ibang Enoch to ha, hindi to yung Enoch na na-rapture. Kasi yung Enoch na na-rapture, pang-pito yon mula kay Adan. Ito naman, unang anak ni Cain to, panganay, si Enoch. Tingnan mo yung gumagamit ng Yahweh ha. Babasahin natin ang original Bible, kung anong pagkakaiba. Tapos dito sa kwento, si Cain lang si Abel, ang anak daw ni Adan ni Eva. Tapos pinatay pa ni Cain si Abel. Tapos pagpunta ni Cain sa Nod, May asawa ka. nagkaroon ng asawa. Nagkaanak pa ng Enoch at saka naging lungsod sa English City. Sabihin na saan baga kumuha si Cain ng asawa niya? Ibig sabihin, mayroon pa palang tao maliban kay Adan ni Eva. Lumabas na dahil sinungaling nga itong Bible na ito eh. At saka ito, fallen angel yan. Anunnaki yan eh. Tingnan natin ha. From Anunnaki, who is Yahweh? From Anunnaki to the biblical Yahweh, tracing fact of the only YHWS is Anunnaki, is fallen angel. Ngayon, kayo mga remnant Hebrew Israelite, ha? You are very ignorante. Lagi kong paulit-ulit, huwag kayong gagamit ng YHWH. Kasi nag-reflect yan kay Yahweh. Ang Yahawa, nanggaling yan sa Yahawa-ha. Ang alphabet ng Paleo-Hebrew may katabing vowels lagi, katabi. Pero ang modern, puro konsonan na lahat. That's why lumabas sa English ng YHWH na sa modern Hebrew ayod hiwaw-hi na nanggaling sa ginawang Yahweh. Pero kung basahin mo ang modern Hebrew, hindi naman Yahweh yan, Yewa. Bakit ginawa ng Yahweh? Kasi pangalan nga ng fallen angel na Anunnaki. Na si Enke. Ito, si Enke. Tingnan natin ang meaning ng Anunnaki. Basa. The meaning of Anunnaki is those who came from heaven down to earth. The fallen angel galing sa langit down to earth, binagsak. Ngayon, nag-YHWH pa rin kayo. Di akala nyo kay Yahweh yan, no? Kay Yahweh po yan. Yung YHWH nyo, papuri yan kay Yahweh, na fallen angel na Anunnaki nga si Enki. Guess nyo? Yabi. Yahweh. Jehovah. Sino yan? Satanas. Satanas. Ito pa. Dito, King James Version to. Basahin ng English, basahin din Tagalog. Sige, basa. Genesis chapter 4 verse 16 to 17. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa salanganan ng Eden. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. And he built a city, and called the name of the city after the name of his son, Enoch. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y naglihi, at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan, at tinawag ang bayan na iyon sa pangalan ng kaniyang anak. The city of Enoch. The city of Enoch. Ang name ng city ay Enoch. O bayan. Ngayon, tingnan mo ginagamit sa English ha. Lord. Tingnan natin sa original kung ano ba talagang nakasulat sa original Bible. O Lord gamit ha. Sa Tagalog, Panginoon. Alamin natin kung sino to si Panginoon at sino to si Lord. Dahil ang mga Christian na mga walang kaalam-alam,
tuwang-tuwa pang umawit, O Panginoon, pinupuri kita. Aba, pinupuri mo Satanas? Yung Panginoon, si Satanas yan. Si Baal. Ngayon, dito tayo sa origin ha. Pero bago, dito muna tayo ha. Etong Lord, sino yung Lord na yan? Satan. Si Satanas, yung Lord, Baal. Ito, tama, Yahweh talaga, oh. Yahweh ha. O, Yahweh. Yahweh ha. O, Yahweh ha. O, Yahweh. Silent ang last vowel sound. Pero itong Lord, the Lord, yung da kasi ha. Yung Lord, Satan. The Lord, Satan. Lord, Baal. O, basahin natin ang Jeremiah. Basa. Tagalog na lang. Jeremiah chapter 23 verse 27. Akala nila'y malilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitaing sinasabi nila. Gaya ng paglimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal. If Baal means Lord, then we should not use the word Lord. Yan ang sinabi ko doon kay Pastor Angel. Na yung Lord mo, si Baal yan, si Satanas yan. Ayaw maniwala eh. Bahala ka, ayaw maniwala. Ito, na-research ko na ito eh. Ngayon, sinabi nga ni Hawa sa mga Israelite na nakalimot sila sa kay Hawa at doon sila naglingkod kay Baal, yung Lord. Yan ang problema rin ng mga Hebrew Israelite noon, na ating mga ninuno, na ito nga mga remnant Hebrew Israelite ngayon dito sa Pilipinas, ganun pa rin mga matitigas ang ulo. That's why, binigyan tayo ng presidenteng bangag, presidenteng adik, presidenteng walang utang na loob. Kasi, dilubyo yan, binigay sa atin ng mga pasaway na remnant Hebrew Israelite nga nasa Pilipinas. Nawa, makawala tayo ng dilubyo na yan. At i-designate na ang designated survivor. Alam niyo yun kung sino yan? Yung mga nanood, pinagkaguluhan ngayon sa nagguluhan sila ng Sino yan si designated survivor? Ngayon, sa Tagalog tayo, Lord. Si Lupercus ay tinawag ng mga Griego sa pangalang Pan. Si Lupercus Pan. Si Baal is Lord or Pan. Nginoon. Pan. Tinawag Pan. Sino yon? Panginoon. Panginoon. Hindi yung pan na tinapay sa Cebuano. Madalas na nabanggit sa Biblia ay isa lamang sa mga pangalan para kay Nimrod, ang dakilang mga ngaso. Sa Genesis 10 verse 9. Satanas, ang Baal. Sino si Baal? Satanas. O sa English ay Lord ng mga paganong Babylonia. Yung Lord sa Tagalog, Panginoon. Si Lord o Panginoon. Ngayon, Panginoon ka, Lord. Si Satanas po ang pinupuri nyo. Yung awit, O Panginoon, pinupuri. Kita tuwang-tuwa sa Satanas. Pinupuri pala ako. Lahat ng mga born naging Christian, wala kayong kamalay-malay. You are very ignorante. You are very ignorante. Mag-research kayo. Yung Panginoon sa awit ninyo ay si Satanas po yan. Yung Lord ninyo, si Satanas po yan. Pati yung Diyos nyo, yung God nyo, si Satanas yan.
don't mention it na mga pangalan ng fallen angel. Ito ang original. Original Bible ha, Genesis chapter 4 verse 16. Basahin mo na sa English. Basa. Genesis chapter 4 verse 16. In left Yahweh and settled in the land of Nod, a place east of Eden, and took Luluwa with him as his wife. Yan ang nakasulat sa original Bible, may pangalang Luluwa. Tinanggal ito ng Vatican Canon. Para mag-single na lang. Tinanggal ito ng mga Peking Hebrew Israelite na nag-translate doon ng modern Hebrew. Tinanggal nila ito. Dito tayo sa Tagalog. Basa. Genesis chapter 4 verse 16. Iniwan ni Cain si Yahweh at nanirahan sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden, at isinama niya si Luluwa bilang kanyang Kasama. Sinama. Sinama. Kambal niya yun si Luluwa eh. Bilang kanyang asawa. Yung ginawa niya asawa. Hindi natagpuan sa Nod. Lord bang nakalagay? Yahweh bang nakalagay? Yahweh. Original Yahweh Yahweh. Yahweh. Umalis si Cain Iniwan siya. kasi pinagilitan siya ni Yahweh eh. At doon siya nanirahan sa Nod, bandang silangan ng Eden. Dinala niya si Luluwa, Sinama niya si yung asawa, at unang anak na si Enoch, at nagkaroon ng syudad, city, the city of Enoch. Pero sa doctorate, doon siya nakatagpo. Original Hebrew. Pero dito sa original, isinama niya si Luluwa para maging asawa. Doon sa doctorated, doon niya natagpuan nung dumating siya sa Nod. Kaya, ang laking question eh. Talagang binago nila eh. Ito naman, karugtong, basa. Pala maliban sa atin. Genesis chapter 4 verse 17. And Cain slept with his wife and conceived and gave birth to Enoch and built a city and called the name of the city after Enoch his son. So, pag city, marami ng tao, marami ng lahi si Cain. Syudad na eh. At ang pangalan ng syudad ay pangalan ng anak ng si Enoch. Dito sa Tagalog tayo. Genesis chapter 4 verse 17. At si Cain ay sumiping sa kanyang asawa, at siya ay naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya ay nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang pangalan ng lungsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. May city. City of Enoch. Sinong anak si Enoch na yan? Hindi to Enoch ng rapture ha. Tatay niya si Cain. Nanay niya si Luluwa. Magkapatid yan, kambal. Sinong nanay ni Cain at Luluwa? Si Iba. Sinong tatay? Si Bilyar. Fallen angel. Yan nakalagay sa original. Pagdating sa translation, tinatanggal talaga nila kasi idipinsahan nila ang kanilang tatay nilang fallen angel. Para mawala yung totoong kwento. Basa. Ang aklat ni Adan, kamatayan ni Abel, 1.2. Tungkol kay Adan, kinuha niya si Eva at ang bata at dinala niya sila sa isang bahagi ng silangan at siya ay nanatili doon. At nang matapos ang 8 taon at 2 buwan, nagbuntis si Eva at nanganak ng isa pang lalaki na tinawag ng kapangyarihan ng alayam sa pangalang Abel, at nanatili silang magkasama roon. So, si Abel, ito na yung anak na nila ni Adan ni Eva. Ngayon, dito tayo, si Tuloy. Noong panahong iyon,
Ito, panaginip ni Eva to. Na si Abel, ang dugo niya ay ininom ni Cain. Sabi naman Abel, na iwanan mo kung kunting dugo. Eh hindi, ininom mo talaga lahat. Walang natirang dugo ni Abel. Ininom lahat ni Cain. Kaya lang, hindi naman natili sa tiyan, lumabas. Panaginip lang yan. Ang ipahiwatik sa panaginip na yan, napapatayin ni Cain si Abel. Tuloy natin, ha? Basa. Sumagot si Adan kay Eva at sinabi sa kanya, baka may balak si Cain na patayin siya. Maghiwalayin natin sila sa isa't isa. At tayo ay makasama nila upang hindi tayo maglaan ng puwang sagana. At sila ay kumilos gaya ng sinabi ni Adan. At sinabi niya sa kanila, aking mga anak, halika, at tayo ay maghiwa-hiwalay. Bawat isa sa kanyang sarili-sariling lugar. Tama ang ngalan ni Adan. Baka patayin ni Cain si Abel. Yung sa pahiwatik ng panaginip mo. Tama. Tuloy tayo, ha? Wala, hindi to sinama sa 66 book. Book of Adam to, ha? Tuloy. Pagkatapos ay sinabi ng alahayam sa anghel na si Gabriel, sabihin mo kay Adan, huwag mong ihayag kay Cain ang lihim na plano na iyong malalaman. Sapagkat siya ay anak ng galit, dahil ang kanyang kapatid ay papatayin niya. Gayunpaman, huwag kang malungkot, Adan, sapagkat ibabangon ko si Seth para sa kanya, sa halip na si Abel. At siya ay magiging katulad ng aking imahe at sayo. Kaya ituturo ang lahat ng bagay na mayroon akong alaala. Ngunit huwag mong ipahahayag ito sa sino man, maliban kay Adan. Si Yahweh, alahayam, inutusan niya si Archangel Gabriel. Nasabihin mo kay Adan na huwag ipaalam kay Cain ang planong ito. Dahil alam nila, ito si Cain, papatayin niya si Abel. So, yan. Dahil ito si Cain kasi, siya ay anak ng galit. Sino ba yung may galit? Yung mga fallen angel, galit na galit sila, binagsak sila sa lupa. Lalo na si Bilyar, sabi niya, hindi ko paniniwalaan na ako'y naglakad na sa lupa na mas marami akong pakpak kaysa mga serapim. Anak ng galit, anak ni Bilyar kasi galit na galit si Bilyar. Lahat ng fallen angel, galit na galit talaga sila. Binagsak sila eh. At nakumpronta talaga ni Adan si Bilyar. At yung giribyok ni Adan na, Yahweh, alisin mo itong kaaway nito. Biglang naglaho si Bilyar. Si Bilyar pala yung Satanas na kausap niya. Yun yung tatay ni Cain na ama ng puot, ng galit. Dahil anak siya, ng galit, galit din siya, puot din siya. Yung Cain, puot. Napuot siya sa kanyang kambal na si Luluwa, na sa tiyan. Pero paglabas, yun na rin naging asawa niya. Tuloy natin kwento. Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 75, verse 10 to 12. Gayon din sina Adan at Eva, hanggang sa matapos ang mga bata sa pagsuso. Pagkatapos, nang sila ay mahiwalay sa suso, si Adan ay naghandog para sa kaluluwa ng mga sanggol. Maliban sa 3 beses na naghandog siya para sa kanila, bawat linggo. So, ito nang ginawa ni Adan, naghandog. Tuloy. Basa. Nang matapos ang mga araw ng pagpapasuso sa mga bata, ay muling naglihi si Eva. At nang matapos ang kanyang mga araw, ay nagsilang siya ng isa pang lalaki at babae. At pinangalanan nila ang anak na Abel, at ang anak na babae ay Aklea. Nang magkagayoy, sa katapusan ng 40 araw, ay naghandog si Adan para sa kanyang anak na lalaki na si Abel. At sa katapusan ng 80
Kita mo si Adan, talagang mabait. Talagang sumunod siya sa paghandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Kasi wala pa si Hawa na kataong-tao na nag-shed of blood eh. Yun ang huling handog. Pero noon, handog talaga sila. Ngayon, tingnan mo. Si Cain may kambal, si Lulua. Si Abel may kambal, si Aklia. Pareho silang may kambal. Nakasulat sa first book of Adam and Eve. Pero sa 66 book, Wala yan. pinagtatanggal nila yan. At hindi nila pinasok tong aklat na ito Wala lang. kasi malaking retoking gagawin nila dito. Pero mo paano nilinglang ng Vatican Canon ang sangkatauhan? Tiwalang tiwala kay sa Biblia ninyo. Nasabi niya, gawa naman to ni John Wycliffe at saka ni William Tyndale. Saan kinuha ng aklat? Galing pa rin doon yun sa Vatican eh. Ganun pa rin yun. Kinopya lang nila, translated lang, pero sa kanila pa yun. Pang mga pangalan ng fallen angel, Yahweh, Panginoon, Lord. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 76, verse 10 to 12. Ngunit tungkol sa matigas na pusong si Cain, si Satanas ay lumapit sa kanya sa gabi at ipinakita ang kanyang sarili at sinabi sa kanya, dahil mahal ni Adan at Eva ang iyong kapatid na si Abel, nang higit pa kaysa sa pagmamahal nila sa iyo, at nais nilang ipakasal sa iyong magandang kapatid na babae kay Abel, dahil minamahal nila siya. Ang galing talaga mo intriga tong tatay ni Cain eh. Si Bilyar to eh. Satanas. Sabi na, tingnan mo yung kambal mo. Ipakasal nila kay Abel. Yung kambal mong maganda. Mistisa eh. Kasi anak ng fallen angel eh. Mga gwapo at magaganda talaga yun eh. Tapos, kasi mahal nila si Abel. Ayan. Ayan ang, para magkakaroon ng galit si Cain kay Abel eh. Ituloy natin kwento. Sa talata. Ngayon, ipinapayo ko sa iyo, kapag ginawa nila iyon, ay patayin mo ang iyong kapatid na lalaki. Kung magkagayoy, may iiwan ang iyong kapatid na babae para sa iyo. At ang kaniyang kapatid na babae na pangit, ay itatapon mo palayo. At si Satanas ay humiwalay sa kanya. Kawawa naman sa Clea. Ngunit ang masama ay nanatili sa puso ni Cain na maraming beses na naghangad na patayin ang kanyang kapatid. Pangit talaga pala ang mukha ni Aklia. Wawa, nagtapon pa. Kasi ang balat nila galing naman sa lupa. Yun ang kulay ng lupa. Yung kulay ng balat ni Adag ni Eva. Pati ni Aklia at saka ni Abel. Si Cain at saka si Lulua, Maganda. maganda. Tingnan mo yung mga European. Mga magaganda talaga. Amerikano. Diba? Wawa. Anong gagawin daw yung pangit na babae? Tapon! Oo, palayo. Akala ko, gawin mo rin asawa para dalawa asawa mo. Hindi pala, itapon pala. Utos ni Satanas, ni Bilyar. Bira, wawa, tapon. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 1 hanggang 1 to 2. Ang kalungkutan na pamilya. Nang marinig ni Lulua ang mga salita ni Cain, siya'y umiyak at naparoon sa kaniyang ama at ina. At sinabi sa kanila kung paano pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Pagkatapos silang lahat ay sumigaw ng malakas at nagtaas ng kanilang mga tinig at sinampa ng kanilang mga mukha at naghagis ng alabok sa kanilang mga ulo at hinapak ang kanilang mga kasuotan at lumabas at dumating sa lugar kung saan pinatay si Abel. So, pero mo, lungkot na lungkot, no? Sinuwa nakakita? Yung mga damit nila, talagang, ano pa nila? Pinunit. Pinunit. Tapos naglagay pa sila sa mukha ng buhangin eh. Sinuwa ang saksi, no? Tapos,
Sinampal pa ang mukha nila. Kasi si Luluwa, ano to siya eh, marites eh. Sinumbong agad. Si Luluwa, wala naman doon sa aktual eh. Pero, pininto lang ni Cain kay Luluwa kasi siyempre, kambal niya eh. Kasi sila naman nagpunta doon sa bundukan eh. Na ano eh. Pininto lang. Tapos, yung nagkwentuhan, alam ni Luluwa na yun ang ginawa ni Cain sa kambal, sa kapatid niya si Abel. Sumbong agad. Marites to si Luluwa eh. Eh, nalaman naman doon. Ba, sinampal ang sarili na. Sa galit. Tapos, kumuha ng, alikabok, ilagay sa ulo. Tapos, pinupunit pa ang mga damit. Tapos, sa kanila, pinuntahan ang lugar kung saan pinatay si Abel. Yan ang kalungkutan nila eh. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 11, verse 1 to 7. Si Seth ang naging pinuno ng pinakamasaya at makatarungang tribo ng mga taong nabuhay. Pagkatapos ng kamatayan ni Adan at ni Eva, inihiwalay ni Seth ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak. Mula sa mga anak ni Cain, si Cain at ang kanyang bini ay bumaba at tumira sa kanluran sa ibaba ng lugar kung saan niya pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. Tingnan mo yung mga lahi ni Seth, masaya sila eh. Pero ayaw nila makihalubilo sa mga anak ni Cain. Si Cain naman, doon naman sila sa baba. Yun doon sa lugar sa kanluran kung saan doon pinatay niya si Abel. Tuloy natin ang story. Basa. Ngunit si Seth ang kanyang mga anak tumira sa hilaga sa bundok ng lungib ng kayamanan upang maging malapit sa kanilang amang si Adan. At si Seth na elder, matangkad at mabuti na may mabuting kaluluwa at may malakas na pag-iisip ay tumayo sa pinuno ng kanyang mga tao at inalagaan sila sa kawalang kasalanan, pagsisisi at kaamuan at hindi pinahintulutan ng isa sa kanila na bumaba sa mga anak ni Cain. Ang ugali ni Seth na elder, matangkad at mabuti. Mabuti. At may mabuting kaluluwa. Matino talaga. At may malakas na pag-isip. Matalino. Hindi mababa ang IQ. Ay tumayo sa pinuno ng kanyang mga tao. At iningatan sila ng kawalang kasalanan, pagsisisi at kamuan. So, nagtuturo talaga si Seth ng katinuan. At sila masaya. Ngayon, tingnan naman natin ang ugali sa mga lahi ni Cain. Tingnan. At tuloy pa to pala. May kwento, karugtong pa. Sige. Ngunit dahil sa kanilang sariling kadalisayan, sila ay tinawag na mga anak ng alahayam. At sila ay kasama ng alahayam at hindi sa mga hukbo ng mga anghel na nahulog. Sapagkat sila ay nagpatuloy sa pagpupuri sa alahayam at sa pag-awit ng mga salmo sa kanya, sa kanilang tahanan, sa yungib ng kayamanan. Pagkatapos ay tumayo si Seth sa harapan ng katawan ng kanyang ama na si Adan at ng kanyang ina na si Eva at nanalangin gabi at araw at humingi ng awa sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. At na kapag siya ay nagkaroon ng ilang mahirap na pakikitungo sa isang bata, siya ay magbibigay sa kanila ng payo. Tingnan mo ugali ni Seth, prayerful. Prayerful siya. Tapos, tingnan mo, mga anak, ang tawag sa kanila, mga anak ng alahaya mo. Oh? Ngunit dahil sa kanilang sariling kadalisayan, sila ay tinawag na mga anak ng alahayam. Kasi binhi ni alahayam yun eh. Binhi ni Hawa eh, di ba? Aking binhi, yung seed of the woman. At sila ay kasama ng alahayam. Oh, kasama nila. At hindi sa mga hukbo ng mga
anghel na nahulog. O, iba sila. May mga anghel nga nahulog sapagkat sila ay nagpapatuloy sa pagpupuri sa alahayam at pag-awit. Hindi sila doon sa mga kasama sa mga anghel nga nahulog. Ayon na doon. Gayon, tuloy. Ngunit hindi nagustuhan ni Seth at ng kanyang mga anak ang gawain sa lupa. Ngunit ibinigay ang kanilang sarili sa mga bagay na makalangit, sapagkat wala silang ibang iniisip kundi ang mga papuri at mga salmo sa alahayam. Kaya nga sila ay nakarinig sa lahat ng oras ng mga tinig ng mga anghel na pinupuri at niluluwalhati ang alahayam mula sa loob ng halamanan. Unang sila ay isinugo ng alahayam sa isang bilin o kapag sila ay umaakyat sa langit. Pansinin mo ha, anong karakteristik na mayroon sila? Ngunit hindi nagustuhan ni Seth at ng kanyang mga anak ang gawain sa lupa. O, yung makalupang gawain. Ngunit ibinigay ang kanilang sarili sa mga bagay na makalangit. Sapagkat wala silang ibang iniisip, kundi ang mga papuri at mga salmo sa alahayam. Tingnan mo yung utak, pagsimba, pagpuri. Pero ang iba, hindi na. Kilala ko ng pangalan niya eh. Hindi na eh. Hanap na tayo ng pera. Makamundong bagay. Pwede naman dito sa bahay magsimba. Wala, hindi ka talaga, hindi ka lahi ni Seth, lahi ka ni Cain. May dugo kang fallen angel pag gano'n. Tingnan mo mga iniisip na nila eh. Hindi sila nagkatuon sa mga bagay makalupa, makalangit ang gusto nila. At mga awit, papuri kay alahayam. Paano yung makaawit kay papuri alahayam kung di ka pupunta rito sa praise and worship? Sa inyo bang bahay, umaawit-awit ka ba sa alahayam? Baka wala ka ng awit-awit. Puro iniisip na paano ka makapira, paano ko pupunta ng mga politician para mag-solicit ako, paano ako wala, makamundo lang talaga. So pag ganyan, ugali yan sa lahi ni Cain. Hindi yan ugali sa lahi ni Seth. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 13, verse 1 to 2. Sa mga anak ni Cain ay nagkaroon ng maraming pagnanakaw, pagpatay at kasalanan. Sa mga araw na iyon, ay nabuhay si Lamech na bulag sa mga anak ni Cain. Nagkaroon siya ng anak na lalaki, na ang pangalan ay Aton, at silang dalawa ay may maraming baka. Tingnan mo karakteristik nila ha. Pagnanakaw, pagpatay, kasalanan. Tuloy. Ngunit nakagawian ni Lamech na ipadala siya upang magpakain kasama ng isang batang pastol na nag-aalaga sa kanila. At nang umuwi sa gabi ay umiyak sa harap ng kanyang lolo at sa harap ng kanyang ama na si Aton at ng kanyang ina na si Asena. At nagsabi sa kanila, kung tungkol sa akin, hindi ko maaaring pakainin ang mga baka na iyon ng mag-isa. Baka may makaagaw sa akin ang ilan sa kanila o patayin ako. Sapagkat sa mga anak ni Cain, nagkaroon ng maraming pagnanakaw at patay at mga kasalanan. Tingnan mo yung ugali. Nature na talaga nila, makasalanan, pagpatay, magnakaw. Ugali na kasi nasa dugo yun eh. Nasa dugo yun ng fallen angel. Kung ang dugo mo talaga ay dugo talaga ni Yahweh, yung mula kay Seth, tuloy-tuloy, ang karakter mo ay panglangit lang ang mga pananaw mo. Wala kang masyadong ambisyon sa lupa. Basta makakain lang, makaraos lang, okay na. Basta importante, paglingkuran ang sa taas. Pero ngayon, kilala na daw siya, nabaptize na, pero hindi naman paglingkuran. Dahil sabi niya, pwede naman sa bahay magsimba. Basta importante, makahanap ko ng pera para may makain.
at magsulisit ako, wala talaga, makamundo. Di ka talaga bilong sa pamilya ni Seth. Bilong ka sa pamilya ni Cain. Ituloy natin, ha? Ito, original to, ha? Natalakay na natin to, ano, pero basahin ulit. Genesis chapter 3 verse 15. At naglagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi, ng mga nauulog na anghel at ng aking binhi, at kanilang dinurog sila ng kanilang mga ulo, at kanilang dinurog ang iyong binhi ng kanilang mga sapo. Ito yung nakasulat sa original Bible. Pero tinanggal nitong nahulog na anghel at saka aking binhi, na sinabi ni Yahweh aking binhi, at saka nahulog na anghel. Ang gilagay nila, binhi ng babae at saka binhi ng ahas, ng serpent. Yun lang. Nagtanggal sila. Kasi dipinsahan nila tong anghel, ng tatay nilang nahulog na anghel. At saka ayaw nila malaman na may binhi pala si Yahweh. Tinawag nga ang mga lahi ni Seth na mga anak ni Alhayab, may anak ni Yahweh. Tingnan mo, pag anak ka ni Yahweh, yung karakteristik mo, yung kaugalian mo, li-reflect talaga sa'yo na mayroon ka talagang pagnanasa, maglingkod, magpuri. Pero kung wala, ayaw mo, pero kung alukin ka, may pakinabang doon, ayun doon. Dahil sa pakinabang, kunwari maglilingkod. Pero pag wala na yung pakinabang, wala na, alis ka na rin. So, kita mo yung karakteristik. So, makilala mo kung sino talagang anak ni Yahweh, kung anak ng fallen angel. Ugali mo talaga, yun talagang ugali mo, reflect yun sa'yo. Huwag kang umaasa na sa langit ka mapunta, pero yung karakter pinakita mo ay karakter ng fallen angel. Bagsak mo, imperno. Kasi, saan tatay mo taga-imperno eh? Tuloy natin. Basa. John chapter 10 verse 27 to 28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Itong 28, minsan kasi dito na, ay hindi pala mawala ang kaligtasan ito. Pero, bakit hindi mawala kaligtasan? Dahil dito, isipin mo na nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikinig ka ba sa bawat sabat na pangangaral? Pinakinggan mo ba? At nakikilala ko sila, hindi mo maling lang, kilala talaga ni Yahweh. At sumusunod sila sa akin. Ito ang problema. Minsan nga, nakinig ka, pero hindi ka naman sumusunod. Nakinig ako paminsan-minsan sa YouTube channel, kahit hindi ko masimba, nanood mo ako sa video. Ay ngayon, ang tanong, sumunod ka ba? Ano sinabi doon? Huwag kaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon. Sa Torah, sa Levitico, sa Deuteronomy, ay papatayin ang hindi umaatin sa gawain. Ngayon, kandidato ka sa papatayin. Itiwalag pa. Sumunod. At sumunod sila sa akin. Itong taong masunurin at nakikinig, sila yung bibigyan ng buhay ng walang hanggang at kailan may hindi mapahamak at hindi maagaw ang kaligtasan. Sila yon. Ang tanong, hindi ka naman sumunod. Ikaw ba to? Hindi to ikaw. Isa ka ba dyan? Hindi. Kasi ilinaw dito kung sino to maka-avail nito itong eternity, yung eternal security. Na once you are saved, is still saved forever. Saved ka dahil nakinig at sumunod. Ngayon, nakinig paminsan-minsan lang. At pagsunod, wala talaga, zerong pagsunod. Zero, as in zero. Paano mo ma-apply ito? Na ang sinabi dito, masunurin at nakikinig. At dito, bibigyan ng buhay na hindi talaga maagaw. So, akala nila mamatay sila, magugulat sa imperno ako. Nakinig ka ba sa pangangaral ha? Hindi mo ako masumbatan dahil laging dinidiin ko yan.
Nasabi na, nagkulang ang bishop na pimangaral. Hindi naman sinabi niyang kailangan sumunod pala. Hindi daw mawala eh. Na hindi lang mawala. Sinabi ko kailangan sumunod. Ito pa, basa. 1 John chapter 3, verse 9 to 10. Siya na pinanganak sa alahayam ay hindi magpapatuloy sa kasalanan. Dahil ang kanyang binhi ay sisibol sa kanya at hindi maaaring magpatuloy sa kasalanan dahil siya ay ipinanganak sa alahayam. At malalaman natin kung sino ang mga anak ni alahayam at ang mga anak ni Satanas. Ang bawat taong hindi gumagawa ng mabuti ay hindi sa alahayam. At gayon din ang bawat isa na hindi nagmamahal sa kanyang kapatid. Ang hindi gumawa ng mabuti ay hindi sa alahayam. Ang anak ni alahayam, nagkasala naman. Wala naman perfect, pero hindi magpatuloy sa pagkakasala. Hindi magpapatuloy sa kasalanan. Ngayon ang problema, yung kasalanan mo paulit-ulit. Di ba, nagkasala ka, di ka na magpatuloy. Yung kasalanan na gawa mo, di mo na maulit kasi aware ka na eh. Iba naman klase kasalanan, nakasala ka. Hindi na mo na naulit kasi aware ka. Anak ka ni alahayam. Pero kung alam mo mali yan, tuloy-tuloy pa rin. Gumawa ka pa ng another kasalanan, tuloy-tuloy pa rin, ay hindi ka anak ni alahayam. Anak ka ni Satanas. Repeated ang kasalanan mo eh. Once lang magkakamali, hindi na ulitin, umiiwas na yan siya, di alam niya, mali ito ginawa ko. Pero nagawa na niya, pero iwas na siya. Tapos another naman klaseng kasalanan. Di naman maulit, iwas naman siya. Pero ang anak ni Satanas, tuloy-tuloy yan, hindi yan magbabago. Nasarapan niya sa kasalanan, ay hindi ka anak ni alahayam, anak ka ni Satanas. Ang dugo mo ay fallen angel. Malinaw po yan ha. Sabi niya, kasala ako, hindi ko nakasimba. Ngayon, kung tuloy-tuloy ka rin hindi nagsimba, ibang usapan na yan. Tuloy-tuloy na kasalanan. Wala talaga kang puso. That's why nilinaw sa Book of Enoch, ginawa niya yan sa Miabayawa para malaman niya kung sino talagang totoong nagmamahal sa kanya at sino yung hindi nagmamahal sa kanya. At tinitimbang pa ang bawat gawa natin kung mabigat ba o magaan. Dito na tayo nagtapos. Huling panalita, Pastor. Ayan, mga kababayan po, malinaw po ang ating pinag-aralan sa hapong ito. Tungkol po sa kasaysayan ni Adan at ni Eva at ng kanyang apat po na anak. Hindi dalawa, apat. At yung pong mga Bible na pinagbasihan natin sa 66 books at doon sa belief ng mga grupo na ating sinamahan ay Cain at Abel lang ang nakasulat. Pero sa original, si Cain may kambal na babae at Luluwa ang pangalan. Si Abel may kambal na babae at Leah ang pangalan. So yan po mga truth na yan ang inalis at tinanggal po sa Bible nung dinoktor ang Bible na Hebrew. So wala po talagang maaasahan na ganitong uri ng katotohanan doon sa mga dinoktor na Bible. Kaya kung yan po ang ipapatuloy ninyong babasahin at yan po kayo mag-aaral at yan ang basihan ng inyong paniniwala, sinasabi ko po sa inyo na andoon tayo sa isang malaking pagkaligaw. Nakaharap tayo sa isang kasinungalingan. Babalik po tayo sa original Value Hebrew Bible at dito po natin matutuklasan at matatagpuan ang katotohanan na matagal na itinago sa atin. Nawa ay maging kagaya ninyo kami na makatuklas din ng katotohanan. At kung nais po ninyo ng iba pang mga information, huwag po ninyong hayaan na hindi po kayo makasubscribe sa YouTube channel na ito. Be blessed and shalom. Pastora. So, binigyang linaw po ayon sa ating topic ngayon. Kung sino ang naging asawa ni Cain. At yun ay walang iba, kundi ang kanyang kakambal na si Luluwa. So sa mga tinatalakay po natin every Saturday,
So, tayo dadako sa closing prayer. Okay? Sa muli po tayo po sama-samang manalangin. O aming Yahawa, ang papuri at parangal ay para lamang sa inyo bilang aming may likha. Kayo po ang patuloy na nag-ahayag ng iyong katotohanan at tulungan mo ang lahat ng mga lahi ni Adan na maintindihan ng mga aral na ito. Masumpungan nila ang inyong mga aral. At sa patnubay ng banal na Rokakadas ay sama-samang mabuksan ang aming kaunawaan at patuloy na makilalang muli ang iyong kadakilaan. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Mashiach Yahushua na aming tagapagligtas. Yaman. Mga minahal naming subscriber, ay mag-comment po kayo sa topic nito at sasagutin namin ang mga comment ninyo. Huwag niyong kaligtaan mag-subscribe para maraming makapanood sa ating video. Dahil ang ating mga tinuturo ay mabasa talaga litra por litra. Hindi tayo nagkwentong kutsero lang. Mayroon tayong mga concrete evidence na binabasa natin. So, salamat sa inyo. Be blessed. Shalom. Shalom. Abaya Hawa, Ishaya Hawa Asay, ang may likha ng ating buhay.